Yung pong... Yung tatay niya, asawa ko. Yung kabauhan ko. Tapos yung kapatid ko, asawa niya. Parang ngayon maghipag na kami. Bali... Hipag ko siya. Opo, ipag niya siya. Parang anak ko na rin siya. At yung tatay niya, napangasawa ko. Yung kapatid yung bunso na, pangasawa niya. Sige, Ngayon, sila na... ngayon bali maghipag na lang kami. Naintindihan mo, Kuya Agos? Nakala ko nanay, inatawan Yung kapatid. Kabata niyo pa, hindi pwedeng... Mag-aasawa rin po ako pero baka medyo matagal-tagalan po siguro dahil yung misis ko po talagang pamahal din po ako sa kanya Ano po yung hindi niyo nakakalimutan sa kanya? Kung di ba, pag ako po'y dumarating. Nayak si Kuya. Sige, okay lang po. Ano po niyo? Pag dumarating galing ng trabaho, may nag-aasikas po siya. May nagbibigay ng mga... Matagilid yung kabiro, mag-aanak kayo ng duling. Nag-aasikaso po ako pagdating ko. Puti ko. Morning po. Morning, Kuya. Papasok na pala kayo? Papasok na kayo? Minamadali ko pa naman nahabol ko yung oras. God bless kayo. God bless. Kuya. God bless. Tay, kailangan ko pa naman kayo makausap. Good morning kayo doon. Good morning po, Katekram. Ay, hindi pala kayo dinig. Ulitin niyo. Good morning po. Good morning po. Kumain ba kayo? Opo. Ano ulam? Ano po, toyo at saka po sardinas po. Toyo at saka sardinas. Ayun, ito. Makikilala na rin natin yung tatay. Tay, pangalan niyo, Tay? Berto Torres po. Morning po. Ilan taon na po kayo? 34 na po. 34. Nandyan na kami kahapon eh. Kinuha ko po yung sahod ng nanay ko sa senior. Hapon. Nakita ko yung walang bubungan. Ay, nasira po ng bagyo. Hangin. Okay. Paano ba? Hintayin namin kayo. Yatid. Yung school kasi dito, Katekram, may kalayuan eh. Hintayin po namin kayo. Yatid nyo yung mga bata. Opo. Sige po, kumustahin ko si Lola. Opo. Bilis-bilisan nyo ha. Hindi ko gagawin yung bahay nyo. Bye! Ingat ha, galingan ng pag-aaral ha. Okay, mabait. Oo nga. Kuya Mark. Wait lang, sabay tayo. Gulatin natin. Igahon pa na Ako na pag-bilodin mo man Good morning. Ba't nasilip ka agad ako ni... Nasilip ka agad ako ni Kuya August. Ay! Narinig ko na kayo sa taas pa. May bisita ho pala kayo. Mga hipag to pamangkin. Morning po. Ang dami palang tutulong mag-aayos ng mga ba't ngayon lang kayo dumating? Nung hapon sila dumating.
Hapon lang po kami dumating. Papaluin ko kayo eh. Pinapabayaan niyo si Lola. Kuya Mark, dito ka. Umpo ka. Kasi magtayo sa pag-iin. Nakasalubo ko si... pangalan po ng anak niya. Roberto. Kuya Robert. Kumain na po kayo, La? Hindi pa po May pinabili ako ng anak ko ng 1 kilong isda. Wala kaming ulam. Magkano po yung isdang binili niyo? Magkano bara? 1 kilo ko. Hindi ko alam kung magkano 1 kilo riyan kay Turoy. Bumili po kayo, hindi niyo alam magkano. Binibigay ko na lang po ang bayad. Hindi ko alam. Magkano po inabot niyo? 100. Ayun, tama lang po. 100. Pero dapat, May suklitan naman. pwede ko niyong pakilala isa-isa yung mga kasama natin. Saan po sila galing? Yun po sa hulo sa Anuling po. Sa Anuling. Sa abuyaka mo kundi o idea. Yun ang balihipag ko na anak ko. Dahil Morning siya, po. Dahil siya ay asawa ng kapatid ko. Mm. Tapos yung tatay niya, asawa ko rin. Ha? Yung tatay niya, asawa ko. Yung kapatid ko, asawa niya. Paano hindi ko naintindihan? Paano po yung sabi niyo kanina, La? Yung pong... Yung tatay niya, asawa ko. Yung kabauhan ko. Tapos yung kapatid ko, asawa niya. Parang ngayon maghipag na kami. Bali... Hipag ko siya. Apo, ipag niya siya. Parang anak ko na rin siya. At yung tatay niya na pangasawa ko. Yung kapatid yung bunso na pangasawa niya. Sige, Ngayon- sila na... Ngayon bali maghipag na lang kami. Naintindihan mo, Kuya Agos? Nabali si nanay, inasawa niyo yung... Yung kapatid ko. Kapatid ko na pangasawa niya. Oo, naging ipag niyo siya. Tapos yung tatay nila, napangasawa niyo. O yun. Ayun na, malinaw siguro sa katekram natin. Bali, maghipag po kayo, no? Biyan sila bali. Okay. Pwede pong malaman yung pangalan niyo? Sineda po. Ilan taon na po? Ay siguro po nasa 50 na po siguro ako. 40 yun. Hindi rin no nila, Hindi po. nila, 40 po ako. mga 40 Yung anak mo nga, ito na Ayan na po yung mga anak ko. Siguro ay mag-aanim na po na ikaw. 50 na. Yung yung kalubusan niya ni Daddy Lou ay 50 ay. 52. Tapos nagkaroon ho kayo ng 8 na anak. Opo. Yung panganay po nyo, ilang taon na? Yung pong panganay ko, 24 na po. 24. Tapos, Sumunod po yun. ito na. 23. Kuya, pangalan po nyo? Taburnok po, sumagkad ka manuet pun idogin na pasagkad. Binata po yan. Ha? Prejan daw po. Prejan? Prejan. Bakit Prejan po ang pangalan niya? Ninonghon. Sinusog po dun sa ninong niya. Yung baya ko po sila, Fred ang kanilang pangalan. Kaya sinusog dun sa pangalan ng baya ko sila yung pangalan niya. Tapos, nasan po yung sumunod? Yung sumunod po ay ito, Kaso buntis na daw. buntis po. Malakas na nga ang pagkibul. Yung pong panganay ko, Nelson. Wala po dito, nasa holo. Tapos sumunod po. Sumunod, Ayun itong kambal ko po, ito. Mayroon pa yung isa. May Kakambal. kakambal siya. Nasaan ang kakambal mo, ate? Andun po sa holo, bagong anak. Tapos sumunod po, Sumunod po yung isa ko Yung pa, isa. si Judy Ann. Judy Ann Santos. Eh, Kilala niyo po Si ba? Melvin mo. Melvin pala, si Melvin yung sumunod kay Baby Jean. Ah. Melvin. Tapos yung bunso.
Siya na po ba? Ito po yung sumunod doon kay Judy Ann. Ito si Arnela. Arnela po siya. Ikaw, nag-aaral ka, ate? Opo. Anong grade mo na? Nang natigil po, yan ay February lang. Hindi hindi na. Nagkaasawa Nahinto na na. Naasawa na po siya. Baka po buntis na ay. May asawa na din? Ilang taon ka na ba? 17 po. Gusto mo ba mag-aaral ulit? Opo. Bakit gusto mo mag-aaral ulit? Kaya ako na po. Ano ba talaga? Opo, ayaw mo na po. Ay sabihin mo gusto mo at para masudlungan yung pag-aaral na naputol. Ano, gusto mo mag-aral o hindi na? Opo. Gusto mo mag-aral? Ba't gusto mo mag-aral? Bit na pa elok besta sabihin nila. Okay. Yung bunso, nag-aaral? Bago lang po. Anong grade 2 niya? Ay hindi pa po yan pumapasok buhat na ano kami. Okay, sige, Nay. Siya. Yan ang problema kasi. Opo, malayo po kami sa eskwela eh. Ah, Doon po kasi sa amin, tinanggalan ng school. Lumipat dito yung mga kapatiran. Dati po nagpapaaral din ako sa kanila eh. Ay lumipat. Ba't niyo gusto silang paaralin? Eh kasi po, sayang naman po na siya tatanda na lang. Maski yung pangalan man lang niya, pagbibilang hindi niya kayang gawain. Ay siyang ko sana yung makapagtuos siya para hindi siya maloko ng kapwa niya. Yeah. Yung ganitong buhay, okay naman eh. Pero merong mas okay pa kasi dito, Nay. Opo. Kung itutulak ko kasi natin o sasamahan nun natin sila dun sa ikakaganda ng buhay nila, mas okay. Kasi kung wala naman pong magsasabi sa kanila, mag-aral kayo, magtapos kayo para balang araw guminhawa yung buhay ninyo. Tulad ko nga ay isang numero may hindi ko alam. Matulad sa akin na walang pinag-aralan, gusto ko sila ay bumukod naman ng landas sa akin. Mahirap po kasi yung parang paulit-ulit lang, Nola. Wala't wala rin. Ay. Kaya dapat sila ay magsikap sila habang sila ay mga bata. Tama po. Pag-aaral nila. Pagka mga ganyan na, hindi nyo na maano yan. Maliban na lang kung talagang mapapasunod nyo sila. Pero yung apo ng Lola, ang lilit, tignan nyo, sisipag pumasok. Kayo ba't nyo pinipilit sila, bata pa lang, pinipilit nyo silang pumasok? Para wag silang matulad sa akin, walang kaalaman sa buhay. Basta ang kaalaman ko lang ay ako'y kumain. Magtanim-tanim. Yung pagsulat-sulat, pagbasa-basang inay, wala ako. Huwag ko kayong magsawang i-ano nyo yung anak nyo kahit isa lang. Talagang hanggang sa abot ng aming makakaya, so suportahan namin siya ng pag-aaral niya. Ipaunawa nyo sa kanya ngayon. 11 ka na, di ba? Opo. Alam mo isulat yung pangalan mo? Hindi po. Alam mo magbilang? Opo. Hanggang ilan yung kaya mong bilangin? 1? Ade, magbilang din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Sige, tuloy-tuloy mo ate. Anong kasunod ng 19? 20, Sige, sunod-sunod ate. Ano pa? 21, 22, 26, 27. 26 na. Ay, nabaday ka na. Hindi, okay lang yan. Sige, okay na yan. Okay. Huwag May kayo papabasa ako sa'yo. Tignan ko lang gan.
Naman mag-ingat kasi patakabihan. Marunong ko siya magbasa? Wala. Okay. Sige na. Hindi pa po siya Ganito, may sasabihin ako sa'yo. Ganyan po ang mangyayari pagka ano na yun. Hindi ko naman siya masisi. Kasi darating yung panahon, mawawala tayo. Ganyan sila. Hindi marunong makiharap sa mga... Hindi po. Naintindihan niyo po ibig sabihin. Pagka nawala tayo, kasi tayo mawawala kagad eh. Mauna tayong gusto niyo sila, wala silang laban. Pagka hindi kasi sila nakapag-aral, ganyan lang sila. Kaya pilitin niyo silang mag-aral, itulak niyo silang mag-aral. Hindi na lang sa kanila, kundi niyo na mabago yung apo na lang, kagaya ng mga apo niya. Tignan niyo. Kung hindi lang ako matanda at malabo ang mata ko, ako mag-aaral pa eh. Ako nga, gusto kong mag-aaral ako. Ulit. Kung maibabalik lang sa pagkabata ang aking ano. Mahirap po kaya yung ganyan sila habang buhay, tapos gano'n na naman sa anak. Paulit-ulit lang kasi. Kaya kayo po sigihin ninyo ang pag-aaral ninyo habang may nagtuturo diyan. Pwede po makausap na po yung anak niyo. Ano po pala yung pangalan niyo ulit? Roberto Torres po. Kuya Robert. Tanong ko lang Kuya Robert, ba't di niyo nagagawa ng paraan tong Pakita mo Kuya August. Lagi po akong abala sa paninisid, araw. Araw, gabi na yan. Wala po akong panahon dito sa bahay namin. Buti nandito si Lola. Iniisip ko po yung mga anak ko, tapos yung isa kong apo. Bali apo ko po yung isa na apo po nung ate ko na dito rin po at gusto niyang mag-aral. Sa umaga pag po silang kakainin. Makakapasok. Pero nakakatuwa. Nakita ko sila kahapon, papasok. Sila lang. Wala si Lola. Sila lang. Talagang kahit ganyan. Tapos nakita ko, namigay kami ng pagmamahal o bigas at saka grocery sa mga natin. Doon ko nakilala si Lola na kasama niya yung mga anak mo. Tapos sabi ko, kumustahin nga sila. Nakita ko yung pauwi dito. Putik, no? Oo. Tapos yung mga anak mo, doon lang ako napaproud sa mga anak mo. Kahit ganun maputik, pinipili nilang pumasok. So yung panganay ko po yung isa bata pa lang po siya may pangarap na Sino yung parang tumulak na mag-aral? Sino yung masipag ganun yung mag-aral? Kayo si Lola ba o ikaw? Hindi po kusa po yung nilang gusto. po nilang kusang pumasok. Oo. Pero pinapangaralan ko rin po na paghapon tinitingnan ko yung sulat ng mga anak ko. Tapos sa umaga naman maaga silang gumigising. Gusto ko nilang makapag-aral. Ano po yung plano niyo sa mga anak niyo? Tulong po ng Panginoon at bigyan pa po niya ako ng palakasan hanggat kaya ko po pag-aaralin ko po yung anak ko. Para po marating na yung gusto po nilang marating. Gusto kong malaman, nakapag-aral po kayo? Grade 3 lang po ako. Grade 3. Nakakabasa po kayo ng Tagalog? English po? Medyo nakakabasa rin ng kaunti lang naman. Di ba namatay yung asawa po niyo? Sa panganganak po ba? Panganganak po. Pwedeng ikwento niyo anong nangyayari ho nun bago mawala siya? Nung siya po yung panganak, umuwi po ako galing trabaho. Nagdala ko po sa ospital. So, nasalihan na po siya ng 4 na bag na dugo. Okay na po siya. Ngayon, 3 araw po kami doon, lumabas na po kami. Gusto nung misis ko na kasi yung 2 ka pong anak, ayaw po niyang mawala sa kanya ng matagal. Laro po niyang makakaita yung mga anak niya.
Di lumabas na po kami. Pagkat lipas po ng 2 araw, 28 ng Disyembre. Sabi po nung misis ko, okay na daw po siya. Nandun po si nanay na magbabantay. Sabi niya, lumakad na raw po ako. Magtrabaho. Lumakad na po ako. Tapos isang at 30 po ng Disyembre, chat na nga po sa akin na gano'n na po ang nangyari sa asawa ko. Wala po ako sa bahay nang nangyari sa kanya yung ganoong trahedya. Kumusta po kayo ngayon? Ano yung parang umiikot sa isip niyo? Doon lang po may ikot ang isip ko sa 2 kong anak. Wala po naglalaro yung aking isip. Yun na lang po ang paawa ng ina nila. Yun na lang po ang dapat kong tutukan. Plano niyo pa po bang mag-asawa ulit? Baka meron na? Hindi po Hindi pa sumasagot, may kasunod na agad. Kabata niyo pa, hindi pwedeng... Mag-aasawa rin po ako pero baka medyo matagal-tagalan po siguro dahil yung misis ko po talagang pamahal din po ako sa kanya. Ano po yung hindi niyo nakakalimutan sa kanya? Kung mga, halimbawa, pag ako po yung dumarating. Nayak si Kuya. Sige, okay lang po. Ano po niyo? Pag dumarating galing ng trabaho. May nag-aasikas po sa akin. May nagbibigay ng mga... Patagilid yung kabiro, mag-aanak kayo ng duling. Nag-aasikaso po ako pagdating ko. Ready na po ang aking mga damit, nabihisan, palis at padating. Tapos po, napalalahanan pa po ako lagi. Pinakita ko rin naman po sa kanya yung pagmamahal ko sa kanya. Kung may mga bagay po sa akin pinapagawa. Tapos sasabihin niya may masakit siya, may yung mga bagay pong yun, ginagawa ko po. Dapat nagagawin niya. Yan ang nagagawin. Ibig sabihin malambing sa'yo, no? Oo po. Ano yung gusto mong sabihin? Na hindi mo nasabi sa kanya na gustong-gusto mong sabihin, Kuya? Hanggang ngayon po umiikot pa rin po ang isip ko sa kanya at pagmamahal ko po sa kanya. Para akong umiiyak doon. Ang lalim doon Nandito pa rin po, no? Opo. Sige po, yung mga gusto niyo sabihin ng mga hindi niyo nasabi sa kanya. Gusto kong marinig. Uy, kahit nasaan ka man, pagmamahal ko sa iyo, hindi na babago. Nandun pa rin. Gano'n na ba katagal yun, Nay? Wala pong 1 taon na. Kaya pala, no? Ano pa, sariwa pa sa kaisipan na talaga ni Kuya. December 30 po. 1 taon ko nung misis ko. Nangungulila pa rin po yung puso niyo sa kanya, no? Sorry po sa pagkawala ng asawa niyo. Minsan naisipan ko na gusto kong sumunod sa kanya. Pero yung isip ko sa mga anak ko ay kaawa sila. Sige lang, okay lang yan, Kuya. At least ma-open mo yung nararamdaman mo. Sana kung naririnig mo ng asawa ko, nasabi ko, makakaasa naman siya na susuportahan ko yung 2 namin anak.
Ano yung mapapangako mo sa kanya? Napapangako ko sa misis ko na hindi ako lalayo ng malayo sa mga anak namin. Tama. Kung dati nung sa buhay pa na lumalayo ako para maghanap ng trabaho. So, ngayon siguro hindi ko na po kayang lumayo sa anak ko, dalawa. Kasi may experience na po ako sa asawa ko. Nawala siya, nawala ako. Paano mo pinapatatag yung loob mo, kuya? Sa mga anak ko na lang po. Saan ka mugot ng tatag, lakas ng loob mo pa? Sa anak ko na lang. Maliban sa mga anak mo. Sa nanay ko, napayuhan din ako. Maliban kay nanay. Baka nakakalimutan mo siya. Oo. Hihingi rin po ako ng dalangin sa Panginoon. Kung ano yung kanyang kalooban sa aming mag-ama. Kung may sasabihin ka kay nanay, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko lang pong sabihin sa nanay ko na salamat po sa pag-aalaga sa mga anak ko. Kasi kung wala siya, no? Magbabantayan na lang kayo dito talaga ng mga anak mo. Nakukulit pa naman. Kaya napakalaking ano ng mga nanay at tatay sa atin, no? Minsan yung mga, alam mo yung binigay na lahat-lahat ng mga magulang, tapos naging pinapaaral, nakapag-asawa ng maaga. Ngayon, pati yung mga magiging anak nila, sa nanay din at tatay yung bagsak. Talagang importante sa tao ang nanay at tatay. Kumusta naman si nanay sa mga anak mo? Okay naman po. Ayaw ko nga silang mga sasaktan pag nandit lang. Dahil ang kahalagaan ho ng nanay ko ay kung minsan pag ako'y nagtatrabaho dyan sa malayo, mga 2 gabi, 3 gabi po ako dyan. Nawawala kang ganon? Opo, minsan. 3 lang kaming magnununo dito. Sabi mo kanina, ayaw mo nang lumayo dahil nga sa mga bata. Hindi lang po lumalayo ng malalayo ng masyado. Yung... Baka ibig mo sabihin, lumalayo ng kumari 1 buwan. Oo, yung isang Ito ngayon, 2 gabi, mga ganon. Okay. Dati ho kasi nung buhay pa yung misis ko, buwalan po ako sa malayo. Yung 2 gabi, 3 gabi parang mahirap ko nang gawin ngayon. Dahil doon sa mga... Pero ang babait ng mga anak mo. Ako na nag-ano, mukhang napakabait naman. Yung gusto nilang pumasok na ganon, napakaganda nun. Anong plano mo dito sa bahay? Tignan mo naman. Ako kahapon, basa yung mga anak mo. Plano ko po gawa na ulit ito Anong gagawin natin? Gusto kitang tulungan para kahit papaano bago magpasko, hindi mabasa yung mga bata, maulan man. Natatawa ka sa Bakit la? Kahit luna na lang po, sabi ni Sabi. Gusto niya request ng anak mo, ito lang. Tatakipin namin doon. So, yung ganito rin po, matibay po ito. Karamihan naman talaga katekram ganito. Pero hindi naman ako papayag na kahit pa paano gusto ko maayos niyo talaga to. Gusto ko na may iyero ang bahay ko. Sige la, iyero natin. Para nasa magkano kaya ubusin? Iyan na mga kuya. Sana. Nandito kami dahil sa buhay po ni Ate Celine. Gusto ko kung paano yung mga magulang ni Ate Celine, si Chiptain, kung paano nila itulak yung mga anak nila sa pag-aaral. Gusto ko ganun ka din. Huwag kang magsawa, huwag kayong magsawa. Kasi pagka nagsawa kayo, tatama rin, hanggang din na ipagpapatuloy. Ngayon, kung sinasamahan nyo sila doon sa pangarap nila. Sabi nga po ni Chiptain, yung anak po ni Chiptain, si Ate Celine, yung scholar ho natin ngayon.
Pagka nakapagtapos po ako, unti-unti, mababago ko po yung buhay namin. Gagaan. Bali, pag ko po yung silang matanda kasi pinsan ng buo po, pinsan po na yung aking kabauhan. Tignan nyo, hindi pala kayo nagkakaiba. Tapos si naman, bali, pinsan ko rin po. Oh. Ang Oh, yan na nyo yun, kuya. salamat po sa tulong po ninyo at higit sa lahat sa Panginoon dahil dinala po niya kayo dito para tumulong po sa amin. Maliit na bagay. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. Gusto ko lang kahit pa paano maayos natin yung ano ng mga bata. No, kaya magtulungan na lang tayo. Opo. Pangarap pa naman eh. Pangarap ni Hato may bibili ng sundalo. Maraming salamat po sa inyo. Bibili nga po Welcome ako ng po. sundalo. Ano nasa isip nyo ngayon? Kaya pangagawa ko itong aming kubo para pag dumarating po yung aming mga kapatid. Kaya po na mga kapatid ko, mga pamangkin. Yeah. Welcome po sila dito. At kayo sir, pag dumadating, Hindi, okay lang naman. Ang mahalaga yung pinupuntahan. Sabi nga, anin mo yung bahay na, anong tawag? ang palasyo ko ang nakatiray kuwago. Tingnan, palasyo pa ang sinabi niya, hindi bahay na ba to? Palasyo pa. Kasi pagka nawala naman tayo, namatay tayo, madadala mo ba yun? Ang mahalaga yung kabutihan ng puso natin. Maiiwanan ko naman doon sa mga apo ko. Kaya, may point naman si Kaya naman tayo nagpapakapagod, di ba la? Kuya, basta unahin mo muna siguro tong taas. Mahalaga itong taas. Patibayin mo yung pundasyon tapos yung kahoy siguro madali lang naman dito. Madali po yung mga ganito. Yung mga tantol pong yan ay tanim pa nung kabauhan ko. O tignan nyo, kunin mo ganyan poste. Apat na posting ganyan kalaki. Pero ang sobrang laki naman yata, Nay. Baka hindi niya mabuhat. May yung mayroon namang power sa yung mga sundalo. Titis-tisin na lang para. O parang natulala po kayo. Okay lang po ba kayo? Okay lang po. Magsabi ka lang, ano pang Di po talagang marami pong salamat talaga dito at kabili na po ako ng gamit dito sa bahay. Kala ko iniisip mo. Okay lang yan. Po dito bawal po kasi magputo itong mga punong, yung mga malaking puno. Yung maliliit lang, pwede po. Yung mga ganito lang po. Dahil kasi Yung pamposte po, no?